Hello guys, gagawin ko na lang yung trabaho ko. Excuse me. Dahil ako lang naman mag-isa. Meron ako ikakwento sa inyo. Masarap pala sa Philippines na pag-uwi mo, ikaw lang mag-isa, na walang nagsasabi sa'yo, ginabi ka na. Bakit ngayon ka lang? Sarap sa pakiramdam. Parang nagkaroon ako ng peace of mind. Parang nagkaroon ako ng freedom sa sarili ko. Parang binigyan ko ng justice ang sarili ko para makauwi ka ng wala kang umuwi ka na wala kang inaalala. Umuwi ka na may naghihintay sa'yo. Hindi kagaya dati na mahuli ka lang sa oras sa pag-uwi. Ang liig humahaba na sa orasan. Tapos pagdating ng oras na wala ka pa, hahanapin ka na doon sa pinapasukan mo. Tapos sisilipin ka pa kung may ginagawa ka o wala, kung may kausap ka o wala. In my experience guys, sa 20 years in relationship, 20 years kami nagsama sa kasamaan ng loob. Ito single ngayon, 3 years na rin ang single. Being a single, ito ngayon ang aking ginagawa. Nung ako ay mayroong pa akong karelasyon, parang hindi ko maintindihan kung ano bang klaseng tao ang napuntahan ko or ano. Kasi nung kami, halos lahat na ang mundo ko doon na umiikot. Doon na talaga umiikot sa kanya yung aking buhay. Tama yung sinabi ng nanay ko sa akin na hindi magtatagal yung lalaki sa buhay mo. Sabi ko, sige lang. Lahat naman ay nakaredy naman. Tanggap ko naman na. Kaya ayun, hindi ko rin masisisi sarili ko dahil siya ang may gusto. Parang hindi ko maintindihan kung malungkot ako nang iniwan niya ako. Hindi ko maintindihan kung masaya nang iniwan niya ako. Parang wala lang, 'di ba? Parang wala lang nangyari sa akin. Alangan iiyakan ko siya, 'di ba? Ngayon, sa 20 years na 'yan, halos sa 20 years na 'yan umiikot ang mundo ko sa kanya. Tuwing dadating, tuwing uuwi, tuwing aalis. Ang ipinagtataka ko lang, tuwing umuwi, dadating galing ng ibang bansa, 1 month before, sasabihan kanya maghanap na ulit ng bahay. Yung lilipatan na naman namin. Alam mo guys, sa 10 years niyang pabalik-balik sa Saudi, siguro many times na rin kami palipat-lipat ng bahay. Ilang bahay. Halos naikot na namin yung buong Quezon City. Noong una, tumira kami sa Basra. Pagkatira sa Basra, syempre wala pa siyang trabaho. Ako pa nagtatrabaho, syempre. Nung kailan na siya nag-start ng pag-abroad niya ay 2006. Sa 2006 na yan, every 2 years lang kami nagkikita. At every 2 years lang din kami nagsasama sa loob ng bahay for how many months. After that, ng how many months na yan,
3 to 6 months ang pamamalagi niya dito. Tapos babalik or mag-apply sa ibang bansa. Sa hindi ko inaasahan, sa kagwapuhan pa niyan, may naghahabol pa sa kanya. Ang pinagtataka ko lang, bakit tuwing uuwi ng galing ibang bansa, maghahanap kami ng lilipatan namin. Kaya ang sabi ko sa kanya, bakit hindi mo na lang kami ibaon sa lupa? Para pag tuwing umuwi ka, huhukayin mo na lang kami kung buhay pa kami o patay na. Diyos ko, nakakapagod maglipat kaya. Simula sa Visayas, sa Basra, bumalik ng Tandang Sora, tumira sa Banlat, tumira sa Novaliches, nakarating ng tumira sa Bagbag, ilang years din kami. Sa Bagbag siguro mga 1, 2, 3 beses din kami palipat-lipat ng bahay. Nakarating na kami ng Payatas. Pagdating naman sa Payatas, hindi ko naman nagustuhan kasi tuwing gabi na ako umuwi, 12:00 ng hating gabi, syempre nakakatakot na. So ang last ko na tinirhan namin dito, naghanap ako dito sa San Pedro, nakakita naman ako ng bahay. Bago na naman siya dumating, lilipat na kami ng bahay, nakabili kami ng bahay sa Cavite. Kaya nangyari, ibininta niya kasi wala daw siya pambayad. O sige, ibininta na. Tapos paglipat ko ng bahay, nakalipat na ako sa Cavite, bumalik ako dito sa Quezon City. Hinakot ko na naman ulit yung mga gamit ko pabalik sa Quezon City. Binalik ko na doon sa Cavite, dinala ko na sa Cavite, binalik ko pa ulit dito sa Quezon City. Ngayon, naghanap ulit ako ng bahay. Ito na ulit yung pinakalas na bahay na tinirahan ko. Dahil ako na lang mag-isa, kailangan ko nang umalis dito para meron din akong freedom sa sarili ko. Ayun. Para wala nang hahabulin. Para hindi na nila ako dapat makita pa, 'di ba? Para ano pa? Okay naman na sa akin eh. Ando na rin ang anak niya. Kahit hindi sila in good terms ng anak niya, napipilitan yung anak niya na tumira sa kanya. Dahil ang anak niya naguguluhan. So ako na lang ngayon mag-isa at kasama kong 2 aso. Ngayon, ang ginagawa ko, noon hindi ako nahirapan, ngayon kailangan ko sanayin sarili ko na lahat trabahuin. Naamin ko naman, noon hindi ako nahirapan kasi pagdating ko kakain na lang ako, pagising ko may luto na, ganun. Parang pati sa paglaba gawaing bahay, hindi ko na ginagawa, siya nang gagawa. Ngayon dahil single tayo, trabahuin natin ang dapat natin trabahuin. Kaya ngayon, iniisip ko, maglipat na lang ako ng bahay na maliit lang nakasya sa akin. Para na sa ganun, hindi malaki ang aking lilinisin. Kaya, ayun, masaya na siya doon sa feeling ng iba. Ang ipinalit niya naman sa akin matanda eh. Kaya, sa ilang years namin, hindi ko sukat akalain na sa ganun ng edad niya magluloko pa siya, di ba? Actually, wala naman sa isip ko na magloko siya, pero okay lang din kasi nandun naman na eh. Kung doon siya masaya, ibigay natin kasi kagustuhan niya. Ayan, kagustuhan niya rin. Di pagbibigyan. Kaya ngayon, kumikilos na mag-isa, nagtatrabaho na mag-isa. Being a single, lahat kinakaya. Tama nga ang sabi ng magulang ko. Actually, hindi yan siya dapat yung ikinasama ko sa buhay ko eh. Kaya lang, syempre, siya ang dumating. Iniwan na sa kanya.
Kaya ayan ang nangyari. Kami tuloy nagsama. Hay, buhay. Dry na dry. Charing. So, araw-araw, araw-gabi, ang ginagawa ko sa umaga or sa gabi pag galing sa trabaho, naglilimas ako ng pupo ng aso, ng wiwi ng aso, naglalaba. Minsan, pag maraming nalabahan, habang naglalaba ako, sinasabay ko na, kahit gabi na, sinasabay ko ang aso sa pagpapaligo. Para isang trabaho na lang, para sa umaga, kunting linis na lang din. Ayun, araw-araw talaga ako naglilinis ng pupo at wiwi nila. Kaya ayun, matutulog tayo mag-isa, gigising din tayo na mag-isa. Diba? Matutulog tayo mag-isa, gigising tayo mag-isa. Kaya ayan, ganyan ang buhay ng single. Kaya kayo mga single, laban lang. Iraban natin to. Pero hindi naman ako nasaktan nung iniwan niya ako kasi wala naman siya lagi sa tabi ko. Ayun lang, napagkwentuhan ko lang para meron lang ka kwentuhan para hindi naman ako mainip sa aking trabaho, sa aking ginagawa. Kaya ayun, para mapagkwentuhan lang. Ngayon, ang aming alaga, yung anak namin, 16 years old na, nandun na sa kanya. Kaysa pipigilan ko, magkakaproblema pa ako, diba? O di doon siya para magkaproblema, di solo niya ang problema niya doon sa anak niya, hindi sa akin. Kaya ayun, napagkwentuhan lang natin. Kaya nakaganito ako lagi kasi natutulog akong walang damit. Sa umaga, ganito pa rin ang costume ko bago maligo, bago papasok. Kasi, ang daming labahan eh. Nakakatamad maglaba araw-araw. O kaya minsan, pag tinatamad, naiipon ng 2 linggo bago maglaba. Pag sinisipag naman, every other day. Ngayon medyo may katamaran tayo ngayon. Kaya naipon ang labahan. Kaya hindi na ako nagsuot pa ng damit pambahay. Ito na, suot ko tuwalya. Ito lang naman sa bahay. Nandito lang naman tayo sa bahay. Hindi naman na tayo lalabas. Kaya ayun. Nakakapagod din. Kaya yan guys, wait lang. Ito lang ang aking buhay. Paikot-ikot lang sa 4 na sulok. Yan lang, pagdating ng trabaho. Ikot lang. Ulit-ulit lang tayo dito sa loob ng aking kwarto. Kaya ayun. Good evening sa inyong lahat dyan guys. Thank you sa mga nanonood ng videos ko. Thank you sa mga subscribers and sa mga likers. Thank you and good evening sa inyong lahat dyan. Good night at tapos ng aking gawain, matutulog na tayo. Diba? Yan. Matutulog tayong maganda. Gigising tayo ng maganda. Saan banda ang maganda? Good night. God bless you all.